palag si Robin Padilla. Oh, kaya ayan, nag-apologize si tanga. Kaya bang yabang? Oh, pakinggan natin itong balitang yan na nag-apologize siya. Akala mo kasi lahat kaya nilang takutin. Hindi nyo kami kayang takutin. Oh, pakinggan natin to mga bossing ha. Oh, wait lang. Ayan. Nag-apologize ang tanga. Nagsorry si Senator Erwin Tulfo sa Cayetano Block kasunod ng pagbabanta niyang ipaaresto sila. Giit ng senador. Alam mo, ito yung sinasabi natin na when emotion is high, intelligence is low. Ito, laging mataas ang emosyon at lagi ring mababa ang talino. Lagi ring nagkakamali. Yan ang gusto niyong Blue Ribbon Chairman, Committee Chairman. Blue Ribbon Committee Chairman, gusto ninyo siya mismo yung inaakusahan, siya mismo yung mag-iimbestiga, siya mismo yung gagawa ng resolusyon. Kung meron ka talagang delikadesa, the fact na nabanggit yung pangalan mo nitong 18 Marines na ito, dapat nag-inhibit ka na. O dapat mag-inhibit ako kasi out of delicadeza, I'll just prove to everyone na ako ay walang kasalanan na ganyan. So magsasampa ako ng kaso sa korte. And then, makikinig ako dito sa mga sagot nila. Tapos pwede ko silang questionin. Pero hindi na ako ang committee chairman. Ibibigay ko na sa iba yung committee chairmanship. O kaya ako yung committee chairman, hindi ba? Gagawa ako ng subcommittee na hindi ako ang mag-chair ng subcommittee na yon para hindi ako ang mag-iimbestiga mismo. Walang hiya, ikaw ang sinasabi, mantakin mo ang sangkot siya sa human trafficking. O bakit ba kasi human trafficking, mga bossing? Kasi ang human trafficker yung bugaw. Pero ikaw bilang isang parokyano, tinangkilik mo. Yung human trafficking nung bugaw, ikaw yung naging kliyente nung bugaw. Therefore, sangkot ka dun sa human trafficking. Baka magulat kayo. May mga picture, may mga video yan. Baka magulat kayo. May mga may mga contact pa yan dun sa mga bugaw. Baka magulat kayo. Kaya, nako po, mabigat itong kaso na ito. Tapos isa pa, yung pagtanggap ng mali-malitang pera. Plunder yan. Graft yan. Hindi ba? So, ganun kalaki ang kaso. Tapos, iimbestigahan mo. Ikaw mismo mag-iimbestiga dun sa mga nagkakaso sa'yo. Hindi ka ba naman abnormal? Ang tapang-tapang ngayon nag-sorry. Kasi nga, mayabang eh. Galit-galitan. Tapos tanga-tangahan, magsasalita ng kung ano-ano, tapos babawiin. Pucha, gusto nyo ganyan ang senador nyo? Laban bawi? Walang bayag? Hindi, alam mo, pinanggagalingan ng ang utak niya nasa betlog eh. Nauuna nilang pakinggan pag tumigas yung mga mga sandata nila bago sila mag-isip. Ganun yan mga yan. Dala lang siya ng damdamin sa mga nangyayari. Narito ang Frontline Report. Pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador palabas ng sesyon o plenary hall ng Senado. Yan ang naging banta ni Senator Erwin Tulfo sakaling magkaroon ulit ng anyay fake na flood control scandal hearing nang hindi ang Senate Blue Ribbon Committee ang nagsagawa. Si Tulfo kasi... Tingnan mo, yung mga pisngi hindi na gumagalaw. Puro botox na. Papogi ka pa ng papogi, putangin na. Puro kayo papogi. Siya ang chairman ng komite kasunod ng balasahan sa Senado nitong nagdaang linggo. Pero ngayon, nagsorry ang senador sa kanyang naging pahayag. Hindi raw ito dapat asal ng isang opisyal. Buti alam mo. Hindi ito asal ng isang opisyal, lalo na isang senador. Alam mo naman pala ba't mo ginawa? So ano yan? Sa tuwing magkakamali ka, magsosorry ka, ganon? Ang mga salitang yun, bagaman hindi nararapat sa harap ng publiko, ay dala ng bugso ng damdamin. Sa hangarin na wag nang maantala pa ang trabaho para sa bayan, gago. Kung sana hindi kayo nag-walk out, di sana hindi naantala yung mga trabaho nyo. Nag-walk out kayo kung sana pinagtanggol ninyo ang Senado, ang institusyon ng Senado, pinagtanggol ninyo mula sa mga nang-aabuso sa kapangyarihan, lalong-lalo na dyan sa mga naka-full battle gear ng mga NBI na yan. Di sana, yan tapang mo sana ginamit mo para ipagtanggol yung Senado, hindi, isa ka sumisira sa Senado. Naantala ang trabaho para sa gagayong paman, ito ay mali pa rin. Mali ka talaga, maling-mali na nandiyan ka sa Senado. Wala dapat utak aso dyan sa Senado. Sa totoo lang. Ito in fairness naman kay Trillanes ha. Si Trillanes, kahit naman balasubas yon, ugaling aso yon, hindi yan nagsasalita ng ganyan. Pero siya, tsaka yung kapatid niya, panay ang salita ng ganyan. Galit na galit sila sa ad hominem, tapos panay ang ad hominem ng mga tarantado na yan. Alam mo, dito sila talo kay Cayetano eh. Kasi kapag ikaw, barumbado ka, tapos ang kalaban mo matalino, kawawa ka eh. Kawawa ka kasi abot nung matalino yung sinasabi mo, pero hindi mo kayang abutin yung sinasabi nung matalino pabalik sa'yo. Pahiyang-pahiya na siya kasi ang tapang-tapang niya, yabang-yabang niya, tapos nakita niya si Cayetano, hindi naman natakot sa kanya.
O bagkos nung pagyayabang niya na ganun, putyang ina, hindi niya alam dahil sa sobrang bobo niya, o pati yung osaa, mantakin mo, papipilahin daw niya, tapos pagsasampal-sampalin niya. Putang ina niyan, ano ka? Diyos ka ba? Tangina, kala mo may napatunayan ng pagsasampal-sampalin mo yung mga taga-osaa? Eh yung osaa, karamihan ng mga sergeant at arms dyan sa Senado, mga general yan. Kaya mo manampal ng general, ganun ka kalakas? Bang klase ha? Oh, pinalagan siya ni Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, sige, tingnan natin kung kaya mong gawin yan. Ano nangyari? Ayun, nabakla. Utsanginan yan. Nabakla. Ganyan na ganyan yan mga yan eh. O pagka-iiyot yung mga yan, putya, walang pakialam yan. Sige, putok ng putok yan. O tapos biglang pagka nakabuntis na dahil sa init ng ulo niya sa baba, wala na, tatakbuhan na, tapos magsusorry, magsusustento na lang. Impulsive. Impulse yan. Dapat yung mga ganitong klase ng mga tao, hindi mo binibigyan ng kapangyarihan dahil sa mga impulse nila. Dahil mga impulsive sila, madalas nakakapagsalita sila or meron silang mga action na bandang huli pagsisisihan din niya. Sa tuwing magkakamali ito, ganito lang gagawin itong ulol na ito. Magsasorry lang na magsasorry ito, tatanggapin nyo. Di ba? Hindi rin daw nararapat na sabihin sa harap ng publiko. Nadala lang daw siya ng damdamin. Nagsorry rin si Senator Erwin sa publiko dahil sa mga nangyaring hidwaan sa Senado, hindi umusad ang ilang mahalagang batas. Ulol, kaya hindi umusad dyan dahil sa inyo. Simple-simple lang naman kasi nito mga bossing ha. How hard it is or how hard is it na makipag-ano kayo, makipag-ayos kayo or makipagtrabaho kayo sa bagong majority, gaano ba kahirap yun? Hindi ba ganun naman ang ginagawa natin? Di ba? Ganun naman ang gawain dyan sa Senado for the longest time. May majority, they have the numbers, and then kapag wala na sa kanila yung numbers, mag-elect na sila ng bagong Senate President. And wala naman nangyayaring mga ganitong kaguluhan. Wala naman nangyayaring awayan, wala naman nangyayari. Civil sila, civilized person sila, they're civil, they're accepting it, and then nagpapasailalim sila sa leadership. Tayo ngayon ang minority, sila ang majority, antayin nila na lumakas sila ulit, at kapag nagkaroon sila ulit ng numero, kukunin nila ulit yung leadership unless masaya sila doon sa leadership noong Senate President. Bakit hindi na lang kasi si Alan Peter Cayetano nung inelect siya, bakit hindi na lang kasi kayo sumunod sa kanya? Bakit ba ayaw nyo kay Alan Peter Cayetano? Bakit ba? First time man niyang maging Senate President. Why not give him a chance kung magiging magaling ba siyang Senate President? Because para sa akin, mahusay si Alan Peter Cayetano, not because supporter yan ng mga Duterte. Mahusay yan kasi matagal na yan na abogado, matagal na yan na senador. So lalong-lalo na sa mga issues na legal, meron siyang background. Kayo wala eh. Win Gatchalian, ikaw, parehas man kayong di mga abogado, parehas man kayong mga mahihilig lang sa babae. Hindi ba? So, bakit ba kasi hindi na lang kayo? Tapos, palakas kayo ulit, di ba? Pabayaan nyo si Alan Peter Cayetano magtrabaho, tapos palakas kayo ulit. Pag nakakuha kayo ng 13, di agawin nyo ulit kay Alan Peter Cayetano. Kasi, that's how democracy works. Sabi rin naman ni Alan Peter Cayetano, kung bukas meron kayong 13, meron kayong 14, wala naman akong magagawa bilang isang Senate President eh. Matatanggal ako kung gusto nyo akong ipatanggal because nandiyan yan sa batas. Pero kung putyang inabababuyin ninyo yung batas, lalabindalwa kayo, tapos sasabihin nyo na yun na yung numero ng majority, hindi, kalahati lang yun eh. Kalahati lang, kailangan nyo pa ng isa para maging maging majority number kayo. Ganun yun. Pinabayaan nyo na lang sana si Kaya ayaw nyo kay Cayetano kasi nga kinuha nila yung Blue Ribbon Committee hearings. And alam naman natin na the reason why ayaw nyo talaga dyan sa Blue Ribbon na yan dahil sangkot kayo lahat. Dahil sigurado ako, yung mga ebidensya, yung mga titistigo, lahat yan pupunta yan sa doorsteps ninyo at hindi nyo yan kayang iwasan. Kaya ginulo yung Senado para lang hindi matuloy yung flood control na yan. Tapos ngayon, meron silang delikado na steps or delikadong hakbang na gustong gawin. Hindi ba natatandaan ninyo? Ako nagsabi niyan dito sa vlog ko na kapag pumayag tayo doon sa sinasabi nila na kapag nakulong ang isang senador, nakasuhan, hindi na siya kasama sa bilang. Maling-mali po yun kasi kapag nangyari yun mga bossing, bababa yung 2/3 na numero ng mga senador. Kapag bumaba ang 2/3 ng mga senador, ibig sabihin kaya na nilang i-convict si Inday Sara kasi tingnan mo,
napakahirap i-convict ni Inday Sara sa impeachment, lalong-lalo na ngayon. Bakit? Hindi nga sila makabuo ng 13 eh. Yung pa kayang 16 na boboto para i-impeach si Inday Sara, hindi ba? So ngayon, ang ginagawa nila, hopeless case na yung yung kay Inday Sara, pero gumagawa pa rin sila ng mga illegal na paraan para yung mga plano nila na ma-impeach si Inday Sara magkaroon ng posibilidad. Pero aside from that, actually wala na yan. Yung impeachment ni VP Sara, ano na yan, hindi na nila yan masyadong iniintindi. Ang iniintindi na nila itong Blue Ribbon Committee na ito. Pero tandaan ninyo mga bossing, napakagaling ni Baligod at napakagaling nitong mga nagsampa ng kaso dito sa mga tao na ito kasi nagsampa na sila ng kaso sa ombudsman eh. Hindi man natin makuha ngayong panahon na ito ha. Ilang taon na lang naman, 2026 matatapos na, 2027, tapos pagtapos ng 2027 tapos na lahat yan. Come 2028 mga bossing, kahit sino maging presidente, whether si Inday, hindi si Inday, sigurado ako na kung wala na sa kapangyarihan ng mga Marcos yung Pilipinas, sigurado ako na lahat ng mga napangalanan ngayon dyan sa Blue Ribbon Committee na yan, lahat ng mga lumutang na pangalan dyan sa pinakamalaking pagnanakaw sa bayang Pilipinas, mga bossing, sigurado ako sa 2028 onwards makukulong lahat yan. Kahit sinong maging presidente, wag lang si Risa, wag lang si Leila, wag lang si ano ba yun? Si Leni Robredo. Wag lang dilawan at wag lang mga abnormal na mga loyalista. Sigurado ako makukulong lahat yan. Kaya nga ang papayat na nila, kita mo si Luistro, ang payat na. Wala na kasi yung pinaghirapan nilang impeachment, wala na yun. Wala na yun, hindi na natin mapipigilan, hindi na mapipigilan yung pagiging presidente ni Inday Sara. Kita nyo, napunta si Inday Sara sa Pandakan, pinagkaguluhan, distrito ni Abante yan. So ganun yan. Kahit na anong pagtatakip mo, Erwin Tulfo dito, maniwala ka, kahit anong pagtatakip nyo dito, hindi nyo may impeach si Inday Sara, mananalo si Inday sa 2028. Do you think hindi kayo habulin ni Inday? Sa lahat ng ginawa ninyo, sa pamilya nila, sa lahat ng ginawa ninyo, hindi lang sa pamilya nila, pati sa bayang Pilipinas, sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas, do you think she will let it slide? So wag kayong mag-alala mga bossing ha. Konting panahon na lang, matatapos na ito at pag natapos ito, putang ina, kulong lahat yan. Kulong lahat yan, maniwala kayo. Kaya panawagan niya sa mga kapwa senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak. Sa labas daw kasi ng Senado, ilan sa kanila ay magkakabarkada. Kaya giit niya, trabaho lang tayo. Mainit pa rin ang tensyon sa pagitan ng Cayetano Black at ng Gatchalian Black kaugnay sa liderato ng Senado, lalo na sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga ng flood control. Kahapon, yan muli ang iginiit ng napalitang majority Black. Isa nga riyan si Senator Loren Ligarda, ang Senate Pro Tempore ng Cayetano Black. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Si Loren Legarda po, ang inyong Senate President Pro Tempore. Pero sagot sa kanya ni Senator Sherwin Gatchalian at ngayong Acting Senate President at Senate President Pro Tempore, of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans. Diba, yan yung nakakatawa sa kanila. Kasi daw, mga law deans, Integrated Bar of the Philippines, sino pa ba? Mga kung sino-sino. Yun ang sinasabi nila, yun yung iniintindi nila. Putya, alam naman natin eh. Alam naman natin na yung mga yan, puros mga anti-Duterte yan eh. Hindi naman yan ang mga representante ng mamamayan. Pumunta kayo sa mga social media. Ikaw nga, yung social media mo, nakalak yung comment eh. Nakita nyo ba? Nakita nyo ba dun sa New York noong nakaraan, merong video, parang Filipino Fair sa New York, tapos ang laki-laki ng banner ni Alan Peter Cayetano dun that they support Alan Peter Cayetano? Nakita nyo ba yung mga views ng mga Duterte-aligned vloggers kapag pinag-uusapan itong issue na ito? Nakita nyo kung gaano karami yung mga views at saka mga comments sa nila? Nakita ninyo yung mga comments dyan sa mga paid stream media postings dyan sa social media? Nakita nyo ba yung mga sa PTV po, TV5, sa ABS-CBN? Nakita nyo ba yung mga comment ng taong bayan doon? Bakit kami makikinig sa mga legal luminaries na baluktot yung kanilang pag-iisip? Wing Gatchalian, naging senador ka na't lahat, bobo ka pa. Bakit? Ang 24, ang kalahati niyan 12. At pag kalahati, ibig sabihin, hap-hap yan. Para manalo ang para maging majority kayo, kailangan nyo ng isa pa maging 13 kayo.
Maging 13 kayo para 13-11. Ayun, pagka 13-11, kayo na ang bagong majority. Pero 24 is divided by 2 is 12. Diyos ko naman, tapos pakikinggan natin, linaw-linaw naman na mathematics. Puta, saan ka ba nag-aaral? Para hindi mo alam na kailangan mo ng 13, kung 24 numero, kailangan mo ng 13 para manalo o maging mas mataas yung numero nyo o maging mas marami kayo. Greater than and less than lang, hindi mo pa alam. Oo, 12 is equals to 12. Hindi 12 is greater than 12. Anak ng tinapay ka. Kasimple-simple naman eh. Si Jinggoy at saka si Bato, senador pa ba sila? Oo. Pwede ba silang bumoto? Pinag-uusapan nyo pa. Namatay ba sila? Hindi. Na-expel ba sila? Hindi. O nag-resign ba sila? Hindi. Nasa ibang bansa ba sila? Hindi. Kaya nyo bang ipatawag etong dalawang senador na ito para mag-attend sa Senado? Kaya nyo ba? Oo. O si Jinggoy Estrada, nasa ano siya? Nasa pangangalaga siya ng BJMP. Kaya nyo bang kausapin yung korte para mapa-attend si Jinggoy Estrada at mapagboto diyan sa Senado pag kailangan niya ng bumoto? Oo, kaya nyo. Ibig sabihin, nasa jurisdiction pa din siya ng Senado. So, paano siya mawawala bilang isang senador? Binoto siya ng taong bayan. Hindi naman siya na-disqualify, hindi naman siya namatay, hindi naman siya nag-resign. Anong mahirap intindihin dun? Anak ng tinapay, oh. Walang iya yung ganitong itsura. Muntik nang maging mongoloid to, eh. Pati utak nito, wala na, eh. So, dahil sinabi ng mga legal luminaries, bakit? Ang dami rin namang mga abogado nagsasabi mali yung ginawa ninyo, ah. Ang dami din naman mga legal luminaries na diretso mag-isip ang nagsasabi na mali yung ginawa ninyo. Bakit kayo makikinig sa kanila? Babasahin nyo lang naman yung rules. Babasahin nyo lang yung rules, iintindihin nyo lang. Bakit kayo makikinig sa ibang tao? Ba't makikinig kayo sa mga LODIN? Integrated Bar of the Philippines, bakit? Yung IBP ba? Yung IBP ba? Sila ba ang Supreme Court? Hindi ba yung IBP na yan? Sila pa nga ang sila pa nga ang nag-nominate dito kay Boying Rimulyan na sandamukal ang dami ng kaso. Sandamukal dami ng kaso tapos nag-qualify. Di ba? Corrupt din yan para sa akin. Para sa akin, ewan ko kung para sa inyo. Para sa akin, corrupt din yan kasi the fact na pumayag sila na ang isang Boying Rimulya na ang anak nahuli pa ng nagkaroon pa ng kaso ng droga. Tapos ang dami-daming reklamo sa kanya. Ang dami-daming ikinakaso sa kanya. Tapos siya, naging ombudsman siya. Di ba? Yan ang pakikinggan mo, yung IBP na yan, walang hiya. Obvious naman na yung IBP, may kumpas na rin yan ng nasa Malacanang. Gagawin nyo naman tanga yung mga tao. Of course, yung mga former Senate President, nagsalita rin sila. So, former Senate President. Sino ba yung mga former Senate President? Si Coco Pimentel, nagalit sa mga Duterte. Si Mig Zubiri, naputsang ina, sangkot din. Si Mig Zubiri na sangkot. Bakit ko sinabi sangkot si Mig Zubiri? Siya ang siya ang Senate President noong 2023 at saka 2024. 2022 siya na ang Senate President. Yung mga kinilimbat na pera nung mga gaan na yan sa 2023, 2024, isa sa mga pumirma yan si Mig Zubiri. So kung mas corrupt daw yung 2024 budget, sinong pumirma niyan? Sino ang nagbalangkas niyan noong 2023? Si Zaldico, si Romualdez, at saka yan, si Mig Zubiri. Kaya naging aso yan ni Bongbong Marcos, eh. Sino pa? Si Tito Soto, anak ng tinapay. Alam nga naman si Tito Soto, ngayon nasa minority nga si Tito Soto, eh. Isa nga si Tito Soto sa tinanggal, eh. Tapos pakikinggan natin si Tito Soto. Diyos mio naman. Lalo-lalo na kung si Franklin Drilon. Pakikinggan mo ba si Franklin Drilon? Ayaw, gustong-gusto ng mga yan na ma-impeach si Inday Sara. Yung mga dating nga never again. Ngayon never against na. Di ba yung mga dating galit na galit sa mga Marcos, ngayon, putsang ina, mga Marcos supporter na. Mga walang hiya kayo, namatay si Ninoy Aquino. Namatay si Ninoy Aquino. Namatay na si Cory, namatay si Pinoy. Matagal nilang pinaglaban ang bayang Pilipinas pagdating sa pagnanakaw ng mga Marcos. Anong nangyari ngayon? Naging kakampi niyo yung Marcos. Tapos putsang ina niyan, sa Sandigan Bayan. Lahat ng mga sinampang kaso, ill-gotten wealth ng mga Marcos, wala na, dismiss na lahat. So anong nangyari sa pinaglaban ni Ninoy? Tanginan yung mga dilawan kayo. Asan na yung mga never again ninyo? O naging presidente si Bongbong Marcos? O anong nangyari doon sa mga kaso nila sa Sandigan Bayan?
Wala na. O yung mga hinihingi natin na mabalik na mga pera na ninakaw ng mga Marcos, wala na, dinismiss na. Wala na silang kaso. Absuelto na sila sa lahat. O, habang nagkakagulo kayo rito, putya, hindi nyo alam, kinakananan nila dun sa party na yon, o ano, wala na. O, yung mga ninakaw nila na pera, wala na, kanila na. O, asan ngayon ang ano ninyo, pinaglalaban ninyo, asan ang prinsipyo ninyo? Na rally-rally ninyo, nag-EDSA revolution pa tayo. Tapos, ganun din pala mangyayari. Putya, mananalo din lang pala sila bandang huli. Tapos, ang masama nun, kakampi nyo na sila ngayon. Para sa akin, no, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Of course, Si Senator Alan Peter Cayetano naman, Ganun kabobo ang Wing Gatchalian. Sabi ko nga sa'yo, Wing Gatchalian, na-expose ka rito na wala kang alam eh. Wala kang alam, magbuklat ka ng konstitusyon, magbuklat ka ng rules para malaman mo. Hindi yung pag nilagay ka dyan, sabik na sabik ka, tain-tae ka, gusto mo kaagad maging Senate President. Hindi yung ganun. Makukuha mo yan. Kung makukuha mo yan, hindi yan dapat pinipilit. Walang hiya. Eh, wala kang silbi dyan sa Senado eh. Nagdebate nga kayo nito ni Alan Peter Cayetano noon tungkol kasi ikaw ang ano eh, ikaw ang sponsor ng DPWH eh. Ginawa ka nga tanga eh doon sa DPWH ano ninyo eh. Sa thesis defense nyo eh, ni Alan Peter Cayetano eh. Anong gagawin mo bilang Senate President? Wala. Abogado ka ba? O paano ka magpe-preside sa impeachment ni BP Sara? Hindi ka maabogado. muli ring iginiit ang kanyang liderato sa kanyang Facebook Live. The Senate shall elect its president and the House of Representatives speaker by a majority vote of all its members. Iba po yun sa sinasabi dito, a majority of each Of all its members, Wing Gatchalian. Anong hindi mo maintindihan doon? Of all its members. Member pa ba si Bato de la Rosa? Yes. Si Jinggoy, member pa ba? Yes. O kung may 10 pang makukulong dito sa sa Cayetano Black, are they still gonna be members of Senate? Yes. Of all its members, meaning the whole 24. Wala naman namatay dyan. Wala naman nag-resign. Wala naman na-expel. So the whole 24, dapat boboto sila. Or dapat, or buo pa yung 24. So ang kalahati niyan 12. 12 lang ang numero nyo. Therefore, wala kayong majority. Wala kayong karapatan na magpalit ng pro tempore, declare vacant ng ng mga committee. Wala kayo dahil wala kayong numero, 12 kayo eh. Katangan nyo naman. Walang hiya. Kung yan lang, hindi mo maintindihan, Wing Gatchalian, paano na pag naglaban-laban yung mga yung mga abogado dyan sa impeachment ni Inday Sara, putang ina, baka sumabog ang utak mo, wala ka pa namang utak. House shall constitute a quorum to do business. Meron din siyang payo kay Senator Gatchalian. Mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. Dito, sinabi Ang mabobola lang kasi nila yung tanga. O, ganyan katanga si Wing Gatchalian. ni Cayetano na handa siya makipag-usap kay Gatchalian. Napakahirap po, but I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap humanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Pero si Senator Ping Lacson na parte ng Gatchalian Group may patutsada kay Cayetano. Giit niya, Executive Department has Ayan o, tinan mo, Executive Department, Malacanang. Ang ino-honor daw si Gatchalian. Yung House of Representatives, Integrated Bar of the Philippines, Law Deans, Law Professor, Senate, former Senate President, and many others do not recognize Senator Alan Cayetano as the President of the Senate. Ilang piraso lang ba yan? Ilang piraso lang ba yan? Kung magbobotohan tayo ngayon, kung magsasurvey tayo ngayon, at titingnan natin yung mga comment section ng mga balita sa social media ngayon, sa tingin ninyo, ilang piraso lang yan? Yung mga nagsasabi, Executive Department. Sino yung Executive Department? Si Claire Castro tsaka si Bongbong Marcos? O dadalawa man lang yan? House of Representatives, iilan man lang yan? 300 man lang yan? Integrated Bar of the Philippines, iilan lang naman yan? Law Deans, ilan lang naman ang Law Deans sa buong Pilipinas? Law Professors, ilan lang din naman sila? Hindi makakabuo ng 5,000 yan. Former Senate President, matakin mo the Executive Department, yun pa ginamit mo, Ping Lacson, negative 15 nga ang trust and approval rating niyan, itas maniniwala ang taong bayan, lalong-lalo na ikaw, naniwala ka dyan. Wala nga tiwala ang taong bayan sa kanya, negative 15, tapos naniwala ka, Ping Lacson, tanga ka ba? Tumanda ka ng paurong. Walang hiya ka? O sino ba itong mga law deans, law professors? Ito yung mga ini-interview ng mainstream media, kaya nga sinasabi, bayaran ng mainstream media eh.
Bakit? Sino lang ba ini-interview ng mainstream media? May ini-interview ba? Si Cayetano ba? Ini-invite nila sa mga shows nila? Eh buti pa si Trillanes, wala na sa posisyon si Trillanes. Halos araw-araw nasa mainstream media eh. Di ba? Oh, sino pa? Senate Presidents. Ilan lang naman yung Senate Presidents natin. O yung kinukot mo na Senate President, apat man lang yan. And many others. Sino yung many others na yon? Because again, if you're gonna look at social media, kaya nga kayo nagpatay ng mga comment sections ng mga Facebook accounts ninyo na mga verified. Kasi nga, you cannot stand the heat. Hindi nyo kayang basahin yung mga pagmumura ng mga lihitimo na mga botante ng Pilipinas. Ilang piraso lang yan, yung sinasabi mo, Executive Department, House of Representatives, Integrated Bar of the Philippines. Hindi nyo kayang bumuo. Hindi nyo kayang bumuo ng baka mga 10,000, hindi nyo kayang bumuo eh. Pero kita mo, sa ibang bansa, even the OFWs, ilan na yung mga OFWs, they all support Cayetano. At least the Senate presidency of Cayetano, kasi nanalo siya dun sa demokrasya eh. Nanalo siya sa botohan, 13, actually 14 nga eh. Yung bumoto sa kanya eh. Sa inyo nga, siyam lang eh. Siyam, tapos abstain pa yung dalawa. Nakuha nyo yung dalawa nag-abstain, kaya kayo naging 11. Di ba? Hindi kayo nahihiya. 14 versus 9. Nanalo si Alan Peter Cayetano. Di ba? So what is he? He is the Senate President of the Philippines. Kaya nyo nga siya pinagre-resign eh. Kaya nga you are calling for his resignation kasi nga siya pa din ang Senate President. You will not call for his resignation kung hindi siya Senate President. Pero si Ping Lacson, putsang inang yan. Obvious naman kasi na itong mamang ito, putya talagang nagpapakontrol siya. Hindi naman to gagalaw ng ganyan. Hindi naman magsasalita ng ganyan niya kung walang kumukumpas dyan. Kasi kahit mali na, itinatama pa rin niya eh. Hindi ba? of Representative, Integrated Bar of the Philippines, law deans, law professors at mga dating Senate President ang hindi kinikilala si Cayetano bilang leader ng Senado. Tanong niya, who is he? Sa hiwalay na pahayag, bagamat walang pinangalanan si Lacson, pinasaringan niya na kung mahina sa batas at katotohanan, mag-Facebook Live na lang. Diba? Ganyan lang sila, mga pautot na ganyan. When you're strong on law, pound on the law. Diba? Si Alan Peter Cayetano is pounding the law. Pinapakita niya. Actually, pag nagfe-Facebook Live siya, sabi nga niya, if you are weak on both, actually hindi. Si Alan Peter Cayetano is weak saan? Sa mainstream media. Hindi siya ini-interview ng mainstream media. Hindi na natin kailangan ng mainstream media para mailabas natin yung mga saloobin natin eh. Kailangan lang natin internet, kailangan na lang natin mag-Facebook Live or mag-YouTube Live. Mailalabas mo na lahat ng gusto mong ilabas. Pinapakita ni Cayetano, 3 libro niya. Senate Rules, yung Constitution at saka Biblia. When you're strong on facts, pound the facts. Hindi ba? Ganun ang ginagawa ni Cayetano. Araw-araw para siyang teacher kapag nagfe-Facebook Live siya. When you are weak on both, mag-Facebook Live ka na lang hindi. He's not weak in facts and in the law. Because he's a lawyer, hindi katulad mo. Pinuno ka lang naman ng isang sindikato, Kuratong Baliling. May kaso ka nga ng pagpatay doon sa Dacer Corbito case hindi ba? Meron bang ganung kaso si Cayetano? Wala. So kung sino pa yung mga utak kriminal, putya sila pa yung mga mayayabang na ganito. Mag-Facebook Live ka na lang. By the way. Yung hearing nyo kahapon, putang ina walang nanonood. Yung meeting nyo kahapon, walang nanonood. Doon sa 18 Marines, yung presko ng 18 Marines, daan-daan libo yung nanonood. Paano mo ngayon sasabihin? Paano mo ngayon sasabihin na mas naniniwala ang karamihan na hindi Senate President at hindi kinikilala ng mga tao si Cayetano? Alam niyo ba kahapon, Facebook Live ko ni YouTube Live ko yung hearing ng Senado. Putsang ina, walang nanonood. Tinitingnan ko, walang nanonood. Hindi umakyat ng 500 yung nanonood sa akin. Lahat na nagko-comment doon, sinasabi, ayoko mapanood to. Walang nanood. Gusto ko lang patunayan kung meron bang interesado diyan sa diputang diputang meeting ninyo. Walang interesado sa diputang meeting nyo, kaya nga tinapos nyo na agad eh. Samantala, tuloy naman ang hearing ng Senate Blue Ribbon bukas sa pangunguna ng Senator Erwin mula sa Gatchalian Block. Imbitado ulit ang 18 nagpakilalang dating bagman ni Zal. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.